Nagsimula kay Sunti, may-ari ng isang maliit ngunit napakasikat na restoran na tinatawag na Minyo. Sa unang tingin, parang isang ordinaryong kainan lang ito. Pero sa totoo lang, ito ang numero unong kainan para sa ilan sa mga pinaka-brutal na gangster sa Korea. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Sunti at ang kanyang partner na si Kang Payo. Nakatanggap sila ng autos at walang pag-aalinlangan, dali-dali silang lumabas para asikasuhin ito. Ang kanilang destinasyon ay isang eskinita kung saan ang isang kapwa gangster na nagngangalang Panho ay muntik nang mabugbog ng isang kalabang grupo. Pagdating nila, nalito si Panho dahil silang dalawa lang ang dumating at mukhang masyadong relate sila para sa isang misyong pagsadya. Hindi ordinaryong miyembro ng gang ang tatlong ito. Sila ang mga nasa ilalim ng pamamahala ng isang makapangyarihang gang na nagngangalang Sigupa. Sumunod ang isang brutal at matinding away ng mga gang na yumanig sa buong lugar. Nang gabing iyon, inihain sa kanila ng kanilang amo na si Desu ang hapunan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa isa sa mga karibal na gang ng Sigupa. Habang kumakain, sinabi niya sa kanila na ang kanilang organisasyon ay malapit nang makontrol ang buong Korea. Iilan na lamang ang mga teritoryong natitira sa kamay ng ibang mga grupo, kabilang ang isang daungan at nightclub na pinapatakbo ng isang lalaking nagngangalang Shokdong sa tradisyonal na pamilihan sa lungsod. Pagsapit ng umaga, hindi na nila inaabala pang isama ang kanilang mga nasasakupan. Isa-isang isinasagawa ng tatlong nasa ilalim na boss ang bawat misyon. May mga away sa kalye na naganap kahit saan at hindi maiiwasan ang kaguluhan. Hindi nagtagal at sa wakas ay nagtagumpay sila na sakupin ang buong mundo ng Korea. Sa araw na iyon, ipinatawag sila upang makipagkita sa isang mataas na opisyal na nagngangalang Sam para sa isang opisyal na paglilipat ng tungkulin. Kinikilala na ngayon si Desu bilang pinakamalaking boss ng gangster sa bansa. Bilang gantimpala, binigyan siya ni Sam ng isang malaking gusali ng opisina upang magsilbing bagong punong himpilan. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ito ni Desu, ito at ipinagdiwang ang napakalaking tagumpay na ito kasama ang kanyang pinakamatapat na mga boss. Lumipas ang 10 taon, mukhang ibang-iba na ang buhay ngayon para kay Sunti. Ang kanyang restoran, ang Minyo, ay lalong naging matagumpay. Sa tulong ng kanyang asawa at ng kanyang katulong, isang binata na nagngangalang Taegyu, nasusuportahan niya ang 12-12 ng mga empleyado na nagtatrabaho roon. Isang partikular na araw ang naging lalong abala dahil nakatakdang bumisita at mag-inspeksyon ang mga kinatawan mula sa Hana Bank. Malapit nang mag-apply si Sunti ng loan para mapalawak at mapalago pa niya ang negosyo. Halatang nasisiyahan ng mga tao mula sa Hana Bank sa pagkain. Masaya silang kumain at kalaunan, dala ng kaunting kuryosidad. Tinanong nila kung ano ang sikretong recipe nito. Kalmadong ipinaliwanag ng asawa ni Sunti na simpleng tradisyonal na sangkap lamang ang kanilang ginagamit. Laking gulat ng mga ito na ang isang simpleng bagay ay naging ganito kasarap. Sa huli, nangako silang aaprubahan ang loan. Ngunit sa isang mahalagang kondisyon, si Sunti at ang kanyang asawa ay hindi dapat masangkot sa anumang kriminal na aktibidad. Nang gabing yun, napuno ng tensyon ang bahay nang makipagtalo si Sunti sa kanyang asawa. Nabigo siya dahil kahit lumipas na ang maraming taon, sangkot pa rin ito bilang isang gangster sa ilalim ng kanyang boss. Ang mas malala pa, madalas na libre ang pagkain ng kanyang mga tauhan sa restoran, na minsan ay humahantong sa pagkalugi sa pananalapi. Di nagtagal, sinubukan ni Sunti na ipagtanggol ang kanyang sarili. Iginiit na ang mundo ng mga gangster ang nagdala sa kanya ng tagumpay at katayuan. Biglang natigil ang kanilang pagtatalo nang pumasok ang kanilang anak na sina Mimi. Walang pag-aalinlangan, casual itong nangikil ng pera sa mga miyembro ng gang na parang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Parehong natigilan ng mga magulang. Ang makita ang kanilang matamis na anak na umaarte na parang isang batikang kriminal ay nag-iiwan sa kanila na tulala at hindi malaman ang gagawin. Kinabukasan ng umaga, di nagtagal ay hinatid na ni Sunti sina Mimi papuntang paaralan. Habang nasa daan, sinubukan niyang makipag-usap at tinanong kung sino ang matalik niyang kaibigan. Sa halip, nagtanong siya ng isang simpleng tanong. Ano ang isang kaibigan? Malakas ang dating sa kanya ng sandaling iyon. Agad na bumangon ang guilt sa dibdib niya at sinimulan niyang tanungin ang lahat. Bilang ama nito, bigla niyang napagtanto na maaaring nabigo siyang mabigyan ito ng normal na pagkabata. Pagdating nila sa paaralan, mas lalong nagiging malinaw ang realidad. Di nagtagal, pinanood ni Sunti sina Mimi na tinatrato ng kakaiba ng ibang mga bata. Samantala, sa ibang lugar, hindi maganda ang takbo ng buhay para kay Desu. Sinubukan niyang mag-apply ng loan sa bangko para mapalago ang kanyang negosyo, ngunit agad itong tinanggihan dahil sa kanyang reputasyon bilang isang boss ng mga kriminal. Ginagawa niya ang lahat para kumbansihin ang mga ito, kahit na ibaba ang kanyang pride, ngunit walang nakapagpabago sa kanyang desisyon. Di nagtagal, dumating si Sunti sa tamang oras para pakalmayan siya. Habang papalubog ang araw, sa wakas ay nagbukas na si Desu. Inamin niya na ang pagiging pinakamakapangyarihang gangster sa Korea ay hindi kasing garbo ng inaakala ng mga tao. Walang lehitimong negosyo ang gustong makipagtulungan sa kanya. Tuwing may problema, siya lagi ang sinisisi. Napakalaki ng pressure, at umaasa siya sa gamot para lang mapanatili ang balanseng pag-iisip niya. Maya-maya ay tahimik na nakinig si Sunti, pagkatapos ay inabutan siya ng isang sobra. Noong una, inakala ni Desu na ito ay isang kawanggawa at nakaramdam ng pagkainsulto.
Pero di nagtagal ay ipinaliwanag ni Sunti na hindi iyon pera. Ito ang kanyang sulat ng pagbibitiw. Labis na ikinagulat ni Desu ang balita kaya't instinct niyang inabot ang isang punyal. Pero sa halip na gamitin ito, iniabot niya ito kay Sunti. Ang talam na iyan ay higit pa sa isang sandata lamang. Ito ay isang sagradong simbolo ng awtoridad sa grupo. Sinumang humawak nito ay nagiging hindi mahahawakan. Sa pamamagitan ng pagbibigay nito, ipinapakita ni Desu ang tiwala at respeto. Sa kaibuturan niya, hinihiling niya na sana'y mamuhay siya ng mapayapa tulad ni Sunti. Pero hindi niya maaaring hayaang magdusa ang kanyang asawa at mga magiging anak dahil sa kanyang posisyon. Pag-uwi ni Sunti, agad siyang niyakap ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, parang nagsisimula na ang isang bagong kabanata. Sinusuri nila si Mimi habang ito ay mahimbing na natutulog at kapwa naniniwala na ang pagbabagong ito ay magbibigay sa kanilang anak ng mas maliwanag at mas ordinaryong buhay. Ngunit sa sandaling nagsimulang lumago ang pag-asa, lahat ay gumuho. Kinabukasan sa punong himpilan ng gang, masamang balita ang naghihintay. Ibinalita ni Sam na natagpo ang patay si Desu sa kanyang pribadong silid. Hindi nagtagal matapos, kumalat ang balita, dumating ang hepe ng pulisya na si Chunsik sa punong himpilan. Dahil si Sunyi ang huling taong nakitang kasama ni Desu, hiniling niya rito na ipaliwanag ang lahat ng nangyari kanina. Maingat na ipinapaliwanag ni Sunti ang bawat detalye sa kanya. Matapos marinig ang paliwanag, napagpasyahan ng lahat na si Desu ay naabot na ang kanyang limitasyon at hindi na niya kayang pasanin ang bigat ng pamumuno. Habang lumilipas ang mga araw, dumarating ang mga pulutong ng mga miyembro ng gang mula sa iba't ibang panig ng rehiyon upang magbigay-pugay. Walang mas mahirap pang tanggapin ito kaysa kay Panho, na palaging nakikita si Desu bilang higit pa sa isang pinuno. Para sa kanya, isa siyang pamilya. Bilang pangalawang pinuno, handa si Panho na humakbang at panagutan ang lahat ng naiwan. Ngunit pagkatapos ay isang hindi inaasahang problema ang lumitaw. Napakalaking utang ang iniwan ni Desu. Agad na tumahimik ang silid, walang nakakaalam kung sino ang dapat managot. Para protektahan ang reputasyon ng gang, napagpasyahan ng mga nakatataas na ang tanging solusyon ay ang maghanap ng bagong lider na makakahawak sa lahat ng hindi natapos ni Desu. Nang gabing iyon, nagsagawa si Sam at ang pinakamataas na konseho ng isang saradong pagpupulong upang talakayin ang mga potensyal na kahalili. May 3 kandidato. Ang una ay si Kang Payo, maaasahan, walang takot. Kaya niyang patumbahin ang kahit sinong hamarang sa daan niya. Ang problema lang ay nasa kulungan pa rin siya at hindi pa siya makakalaya anumang oras. Ang pangalawa ay si Panhu. Siya ay masigasig at determinado ngunit kulang sa suporta mula sa pamunuan. At ang huling kandidato ay si Sunti, naniniwala si Sam na siya ang pinaka-perpektong pagpipilian. Sa kanyang pananaw, walang kahinaan si Sunti, kinabukasan, ibang-iba ang naging takbo ng buhay ni Sunti. Pumunta sila ng kanyang asawa sa Hanabank upang tapusin ang kasunduan sa pamumuhunan para sa pagpapalawak ng kanilang restaurant. Tuwang-tuwa siya at handa ng pumirma, pero habang binabasa niya ang mga nakasulat sa dokumento, may biglang lumitaw na nakakagulat. Kung siya ay napatunayang sangkot sa kriminal na aktibidad o may kaugnayan sa mga operasyon ng gang, dapat niyang bayaran ng utang ng 5 beses ng orihinal na halaga. Halos sumabog ang init ng ulo niya. Nakakaramdam siya ng inis na parang automatikong tinatreto ang mga gangster bilang mababang uri ng mamamayan. Mabuti na lang at nakialam ang kanyang asawa at pinakalma siya bago pa lumala ang sitwasyon. Dahil dyan, magiging opisyal na ang kasunduan at ang Hanabank ang magiging pangunahing mamumuhunan sa kanyang negosyo. Nang tila maayos na ang lahat, isa na namang nakakagulat na pangyayari ang ibinunyag ni Sam. Sa gabing iyon, inaasahang makikipagpulong si Sunti sa nakatatandang konseho at ihahanda ang kanyang sarili bilang susunod na potensyal na pinuno ng gang. Nang sumapit ang gabi, mariing tinanggihan ni Sunti ang alok. Gusto niya ng mapayapang buhay at ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang pamilya, negosyo, at kinabukasan. Pero patuloy pa rin ang pagpupursige ng konseho. Wala nang mas magaling na kandidato. Isa sa kanila ang nagmungkahi pa nga na kaya niyang pamunuan ang gang at patakbuhin ang kanyang restaurant ng sabay. Dahil sa pakiramdam na napapabayaan siya, ikinakatwiran ni Panhu na may kakayahan siya, ngunit walang sino man ang seryoso sa kanya. Ang diskusyon ay tumagal ng ilang oras na walang conclusion. Sa wakas, napagpasyahan ni Sam at ng konseho ang isang pangwakas na solusyon. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng ganap na halalan. Ang bawat kandidato ay magkakaroon ng isang pagkakataon upang kumbinsihin ng mga miyembro kung bakit karapat-dapat sila sa titulo. Lumilipas ang panahon at sa wakas ay dumating na ang araw ng kampanya. Maya-maya, nauna nang tumayo si Sunti. Sa halip na mga talumpati ng pangako, pumapasok siya na may dalang mga bandehado ng pagkain para sa lahat. Agad na nagliwanag ang mga miyembro ng gang. Ang kanyang mga luto ay palaging maalamat, pinatutunayan ito ng bawat plato. Buong kumpiyansa niyang ipinaliwanag na kung hindi siya iboboto ng karamihan, kakakainin na lang niya ang lahat araw-araw ng libre. Sunod, pagkakataon naman ni Panho. Humakbang siya ng may maalab na sigasig, handang magpahanga. Ngunit walang pumansin, walang kahit isang tao ang nagre-react. Nang mapagtanto ni Panho na hindi epektibo ang kanyang pamamaraan, mabilis na sinubukan ni Panho na baguhin ang kanyang estratehiya. Samantala, si Sunti ay lubos na nakahinga ng maluwag.
Sa isip niya, wala talagang paraan para manalo siya sa eleksyong ito, at iyon lamang ang makapagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Maunlad ang kanyang restaurant, gustong-gusto ng mga tao ang kanyang pagkain at masarap sa pakiramdam ang buhay. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtatagal. Isa sa mga empleyado niya ang sumugod sa kanya dala ang balita. Lumabas na ang mga resulta, at laban sa lahat ng inaasahan, hindi nagtagal ay nanalo si Sun Ti. Siya na ngayon ang halal na pinuno ng gang. Kinabukasan, mas lalong lumala ang realidad. Mariin siyang ipinaalala ng kanyang asawa na hindi siya nito susuportahan sa pagbabalik niya sa mundo ng mga gangster, lalo na ang pagiging pinuno nito. Nang marinig iyon, agad siyang nag-isip ng anumang posibleng paraan upang makatakas sa kanyang bagong responsibilidad. Sa kanya naalala na si Kang Payo ay isa pala sa mga kwalipikadong kandidato noon, ngunit hindi siya isinaalang-alang dahil nasa bilangguan pa rin siya. Dahil sa isang bagong plano na nabubuo sa kanyang isipan, dumiretso si Sun Ti sa parehong bangko kung saan minsang sinubukang mangutang ni Desu. Matapang siyang humingi ng 10 bilyon nang walang iniaalok na anumang collateral. Gaya ng inaasahan, agad na tinanggihan ng bangko ang kanyang kahilingan. Doon na sinimula ni Sun Ti ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Lumikha siya ng kaguluhan sa loob ng gusali, nagdulot ng kaguluhan, at sinaktan pa ang isang clerk ng bangko. Pagdating ng mga pulis, lubos siyang umamin at iginiit na arestuhin siya. Ngunit matapos suriin ang lahat, idineklara ng mga awtoridad na siya nga ang biktima at sa halip ay nangangailangan ng proteksyon. Di nagtagal, dumating si Pinuno Chun Sek. Muling ipinaliwanag ni Sun Ti ng detalyado ang sitwasyon, ngunit sa halip na arestuhin siya, tumanggi si Chun Sek dahil kung makulong si Sun Ti, magsasara ang kainan at mawawalan si Chun Sek ng paborito niyang kainan. Maya-maya lang, darating na ang mahalagang araw. Nagsisimula na ang seremonya ng halalan. Ang mga miyembro mula sa bawat rehiyon ay nagtitipon upang bumoto. Kapag lumabas na ang bilang, nakakamangha ang mga resulta. Nakatanggap si Sun Ti ng 328 boto habang si Pan Ho ay nakatanggap lamang ng 2. Humakbang paarap si Sam, handang opisyal na ayanunsyo ang bagong boss. Pero bago pa man siya matapos, biglang bumukas ang pinto. Si Ginang Hong, ina ni Kung Payo at balo ni Desu, ay pumasok sa loob ng may pag-aalala. Tumanggi siyang tanggapin ang mga resulta ng halalan. Para sa kanya, ang tanging karapat-dapat na kahalili ay ang kanyang anak. Isiniwalat niya na si Kung Pyo ay pinalaya na mula sa bilangguan at ngayon ay karapat-dapat na siyang pamunuan ang gang. Si Kung Payo ay inihaharap at binibigyan ng entablado ng may sigla at kumpiyansa. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa pagbabahagi ng kanyang pananaw para sa kinabukasan ng gang. Pero kung kailan inaasahan ng lahat na hihingi siya ng suporta, bigla na lang niyang nagagawa ang hindi inaasahan. Inirekomenda niya si Sun Ti. Matapos mapanood ang pagtakas ni Kang Pyo, nagpa siya si Sun Ti na gusto na rin niyang umalis. Pero ayaw siyang payagan ni Sam na umalis ng ganoon kadali. Kung talagang gusto nang magbitiw ni Sun Ti, kailangan niya munang ibalik si Kang Payo. Samantala, nakarating na si Kang Payo sa kanyang dance studio. Wala siyang interes na maging boss ng gangster. Ang puso niya ay nasa Tangguo, isang hilig na nagsimula noong siya ay nakakulong pa. Habang nagpa-practice siya, tuluyang nawala sa ritmo, bigla niyang napagtanto na dumating na pala ang kanyang ina at si Sun Ti. Sa halip na magpanik, buong pagmamalaki niyang ipinakita ang kanyang husay sa pagsasayaw, umiikot at gumagalaw ng may kumpiyansa. Galit na galit ang kanyang ina. Hindi niya matanggap ang ideya na pipiliin ng kanyang anak ang pagsasayaw kaysa sa pagmamana ng kapangyarihan. Pero nakapagdesisyon na si Kang Payo. Lumipas ang oras at sa wakas ay dumating na ang araw ng kanyang malaking Tangguo audition. Naglakbay si Kang Pyo ng may lubos na kumpiyansa, kumbinsido na ito na ang kanyang sandali. Pero bago pa siya makarating sa entablado, dumating ang mga miyembro ng gang ni Sun Ti para pigilan siya. Tumugon si Kang Payo sa tanging paraan na alam niya. Lumalaban siya habang sumasayaw, na ginagawang labanan ng mga Tangguo moves. Kahit papaano ay nagawa niya silang talunin lahat. Nang sa wakas ay humakbang na siya sa entablado ng audition, handang patunayan ang kanyang sarili, sinabihan siya ng mga hurado na huli na siya at agad siyang diniskwalipika. Galit at lungkot na natanong ni Kang Payo si Sun Ti na nakamasid mula sa malayo at inakala niyang bahagi ito ng ibang tukana. Samantala, sa daungan, tinapos ni Taiigo ang paghahatid ng pagkain ngunit sa halip na bumalik, nakasalubong niya si Chun Sek, na casual na nangingisda. Dito nabubunyag ang katotohanan tungkol kay Taiigo. Siya ay palihim na isang undercover agent na nakatalagang imbestigahan ang pagbebenta ng droga sa mga gang. Ang kanyang misyon ay subaybayan at iulat ang lahat ng may kaugnayan kay Sun Ti. Ibinahagi niya ang kanyang mga pinakabagong natuklasan, ngunit ayaw siyang paniwalaan ni Chun Sek. Napakaraming maling ulat ang ginawa ni Taiigo noon, at ang isa pang pagkakamali ay maaaring maging dahilan upang masira ang buong karera ni Chun Sek. Pagbalik sa kainan, binubuksan ni Sun Ti ang restoran gaya ng dati. Pumasok ang 2 customer at umorder ng maraming pagkain. Nagsimula na ang mga kawani at buong pagmamalaking humingi ng feedback si Sun Ti. Pero bago pa man makasagot ang kahit sino, biglang nawalan ng malay ang 2 customer dahil sa food poisoning. Gulat na gulat si Sun Ti kaya dali-daling pumasok sa kusina. Hinala niya ay may mali sa mga sangkap. Nang tignan niya, nalaman niyang sira na ang manok na ginamit sa mga putahe.
Pagbalik niya sa dining area, nadatnan niya si Kangpyo na kalmadong naghihintay. Malinaw ang mensahe, paghihiganti ito, mabilis kumalat ang pinsala, bumauhaw ang mga reklamo sa social media at agad na nasesire ang reputasyon ng restaurant. Kinabukasan ng gabi sa daungan, dulot ng galit at kahihiyan, hinarap ni Sunti si Kangpyo sa harap ng mga pinuno ng gang. Isang brutal na away ang sumiklab at nawala ng kontrol hanggang sa parehong nahulog ang dalawang lalaki sa ilog. Kumalat ang balita sa buong bansa. Dalawa sa pinakamalakas na kahalili ng trono ng gang ay pinaniniwala ang patay na. At dahil walang narecover na bangkay, ang bansa ay nabigla. Parehong wala na ang dalawang kandidato, automatikong mapupunta kay Panho ang posisyon ng pamumuno. Magustuhan man ng sinuman o hindi, may bagong boss na ang gang. Bagamat naniniwala ang buong bansa na wala na sila, ibang-iba ang katotohanan. Sa nakatagong silid sa likod ng restaurant, buhay at maayos sina Sunti at Kangpyo. Nagkunwari silang lahat, mula sa dramatikong pagbagsak hanggang sa mga nakakakumbinsing sugat. Maging ang marka ng saksak ni Kang Payo ay maingat na inayos sa tulong ni Taigo. Ang plano ay gumana ng perpekto. Sa pamamagitan ng pagkawala, naiwasan nilang mapilitan sa pamumuno. Habang nagpapahinga sila, sa wakas ay nakakahinga na rin. Biglang bumukas ang pinto, pumasok sina Sam at Panho sa restaurant sa kalagitnaan ng gabi. Nabigla, di nagtagal, mabilis na nagtago at nakinig sina Sunti at Kangpyo. Ang sumunod ay isang nakakagambalang usapan. Isiniwalat ni Sam ang isang sekretong matagal na niyang itinago. Siya ang may pananagutan sa pagkamatay ni Desu. Hindi kailanman nagpatiwakal ang dating boss. Si Sam ang nagtulak nito. Pagkatapos ay pinilit niya si Panho at tinanong kung tutulong sa gang sa malakihang operasyon ng droga nito. Kung tatanggi si Panho, ipinahiwatig niya na makikibahagi siya sa parehong kapalaran ni Desu. Nang marinig ito, muntik nang sumigaw si Sunti sa galit, ngunit napigilan siya ni Kangpyo at Taigo sa tamang oras. Pagbalik sa kanilang pinagtataguan, nagsimulang magpanik si Kangpyo. Hindi sila maaaring pumunta sa pulisya habang nagkukunwaring patay. Doon casual na isiniwalat ni Sunti ang isa pang sekreto. Hindi lang basta katulong si Taigo. Isa talaga siyang undercover officer. Ipinaliwanag ni Sunti na matagal na niyang alam. Madalas nakakalimutang itago ni Taigo ang kanyang uniforme ng pulis, kaya naman napakahirap nitong gawin. Sa halip na ilantad siya, pinili ni Sunti na panatilihin siyang malapit sa iba at magbigay ng maling impormasyon upang linlangin ang mga pagsalakay ng pulisya. Inamin pa niya na palihim niyang ibinaba ang baril ni Taigo ilang araw na ang nakalipas para lang makasiguro. Ngayon, silang tatlo ay may misyon. Ilantad si Sam, tapusin ang kanyang operasyon, at ipaghiganti si Desu. Ang problema lang ay ang ebidensya. Alam nila ang totoo, pero kailangan nila ng patunay. Doon sa wakas ay humakbang si Taigo ng may kumpiyansa. Kinabukasan, puno ng pananibik, nagmadali si Taigo upang iulat ang lahat kay Chunsek. Pero sa halip na purihin, agad siyang pinatahimik. Sinira ng mga nakaraang bigong ulat niya ang kanyang kredibilidad at ayaw siyang seryosohin ni Chunsek. Magkasama nilang sinimulan ang pagpaplano ng kanilang susunod na hakbang. Sa pagkakataong ito, hindi na sila aasa sa pulisya. Sila mismo ang magpapabagsak kay Sam at sa buong operasyon nito. At kung magtagumpay ito, maaaring sa wakas ay mabawi ni Taigo ang kanyang reputasyon at maging ang opisyal na lagi niyang inaasam. Dumating na rin sa wakas ang araw na pinaghahandaan nila. Ito ang sandaling tutulungan ng gang si Sam sa isang malaking transaksyon ng droga. Pumasok si Taigo sa kanyang lihim na papel, nagpanggap na driver at nakihalubilo sa gang. Bago umalis, ibinahagi niya ang kanyang live location kina Sunti at Kangpyo, na mga nakaposisyon na at naghihintay. Nang marating ni Taigo ang tagpuan, tahimik niyang pinagmasdan ang lahat, at ni-record ang lahat gamit ang maliit na kamerang nakatago sa butones ng kanyang damit. Naging kainahinala na si Panho dahil sa kanyang kakaibang kilos, ngunit lumipas ang sandali at walang sino man ang nagbunyag sa kanya. Pagkatapos ay inutusan ni Panho si Taigo na subukan ng mga droga na nasa harap niya. Tumatama ang panik. Walang ideya si Taigo kung ano ang dapat niyang gawin. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya para mag-improvise, ginagawa niya ang pinakamasamang posibleng bagay. Kinakain niya ang mga gamot. Sa loob ng ilang minuto, nagsimula na ang mga epekto. Dahil sa bahagyang pagkakamalay at pagkawalang malay, gumawa si Taigo ng isang bagay na mas pabaya pa. Nagsimula siya ng live broadcast sa social media at direktang ipinadala ito kay Chunsek bilang ebidensya. Dahil sa tiwala sa sarili at kalituhan, sinubukan niyang arestuhin ang lahat sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang kamay na parang baril. Mabuti na lang at dumating agad sina Sunti at Kangpyo sa lugar. Bago sumali sa laban, nagtanong muna si Sunti ng isang simpleng tanong. Sino ba naman ang gustong magkaroon ng libreng tanghalian habang buhay? Agad na lumipat ng panig ang mahigit kalahati ng mga miyembro ng gang at sumama sa kanya. Ang sumunod ay kaguluhan habang ang magkabilang panig ay nagbabanggaan sa isang malawakang labanan. Di nagtagal, nakaharap ni Kangpyo si Panho. Sa pagkakataong ito, tinapos niya ang labanan sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Gamit ang kanyang natatanging estilo ng pakikipaglaban sa tanggo. Samantala, patuloy na sumusulong si Sunti, dinaig ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Habang nagkakagulo, sinubukan ni Sam na makatakas dala ang isang malita na puno ng pera at droga.
Hinaranggan ni Kangpyo ang kanyang pagtakas, napilitan siyang mag-iba ng direksyon, ngunit tumakbo siya diretso kay Sun Ti. Na corner, sinubukan ni Sam ang isang huling estratehiya. Nagbigay siya ng madamdaming talumpati na sinusubukang pukawin at pinagsisihan ang paglalagay ng malitis sa paanan ni Sun Ti na parang sumusuko. Ngunit nang sandaling ibinaba ni Sun Ti ang kanyang depensa, sinuntok at sinaksak siya ni Sam. Dahil sa isa sa mga kagamitang pangproteksyon ni Taiigo, walang nagagawa ang saksak. Agad niyang dinaig si Sam at pinigilan ito gamit ang simbolikong punyal na minsang ibinigay sa kanya ni Desu. Hindi nagtagal, dumating si Chun-sik kasama ang mga backup. Lumingali nga siya at nagtanong kung sino ang tunay na pinuno ng gang. Nang marinig ito, tahimik na umalis si Kangpyo, at ipinaliwanag na mayroon siyang klase sa tango na dadaluhan. Si Sun Ti na lang ang natitira para tumigil. Habang nanonood ang lahat, gumawa si Sun Ti ng pangwakas na desisyon. Doon niya binuwag ang gang. Tinanggap ng mga miyembro ang anunsyo at naghanda na para sa kani-kanilang mga landas. Gayunpaman, itinuturing pa rin nila si Sun Ti bilang kanilang pinuno. Kalaunan ay na-promote si Taiigo na matagal na niyang pinapangarap, ang pagiging hepe ng pulisya ng Korea. Dito nagtatapos ang kwento, salamat sa panunood kaibigan.